Proverbs chapter 16, verse 32. Isa ka verse lang ito pagkabasahon. Narad po diya sa screen. Proverbs 16, verse 32, and the word of God said, "He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city." So, this is a Proverbs from, this is talks about discipline or self-control. No? So, kaya ito pag-isgutan karon kanang gitawag nga self-control or mostly for discipline. So, let's pray. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa gabion. Salamat sa imong kaayo sa among kinabuhi. Lord God, nagpasalamat ko nga this is another opportunity for me nga makadala sa imong pulong. Apan Ginoo, I claim myself nga wala gyud ko mahimo kung wala ka. Dear Father God, equip me sa kaalam nga kinahanglan nako, Ginoo. Lord God, tanang mga word nga mogawas sa akong baba, Ginoo. Lord God, ikaw mag-guide ka ng Holy Spirit. Guide me o ang imong ngalan mapataas dili nga akong kagalingon. Ginoo Lord God, i-prepare ang among hunong nagkasing-kasing paminaw sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Anger, slow to anger. So from anger is a strong feeling of displeasure. No? Suko, kasuko. Muna yung mga buntang nga usahay, wala ka nakasabot sa uban, na kay kasuko. This is a strong feeling of displeasure or a threatening or violent appearance or state. So, yung nga na ang anger. And then, next word nga ito pag-isgutan ka ng gitawag nga, please, mighty. Mighty, it refers to power or fame. Kasagaran karon na fame. And na authorities or na status. Apan kung inyong mabantayan sa atong ginabuhi karon, ang kanang gitawag nga position, muray nagmatter karon. Kung naka sa posisyon, mas nindot nga naka sa posisyon. Kaya usahay mag-apply ka sa mga trabaho, kung wala kay backer, di ka kasulod. No? Position matters. Ang fame muna dyan maghatag influence. Kaya usahay, kung kisa tong sikat, mo'y awaton sa ubang mga kabataan karon. Asa niya, katugani sa artista mo, ni awaton na to karon. Fame is influences us and riches. Ang uban, basta naka-riches, muna'y power nila. No? Apan kita, mga Kiswanon, discipline sometimes neglects in our traits and character. So, daghan karon ang naitabo, and this is the truth, among us, mas nasusunod ang mga kabataan kaysa sa ginikanan. And that's the truth. Why? Tantrums lang gamay ang bata, ihatag na sa ginikanan unsay gusto. Kung dili mapuko against sa mga lola, siyempre mga lolo usay. Dili ihatag sa ginikanan apan na anang lolo-lola, ihatag lang. Wala ta mahimo ana. Discipline sometimes neglects in our traits and characters. Why? Because it overcomes with too much love. Tungod kay nahigugma ka bagayo, usahay dili na neglect na nimo ang discipline tungod sa gugma. Ang uban pod negligence tungod sa katapulan. Dili na badlongon ang mga bata karon. Sagdi lang na sila. Sagdi na. That is part of our Christianity na atay gitawag nga discipline. Kahit gani sa church karon, dapat na kay discipline. The way mo lingkod ka, the way ka mag-open sa Bible. Pag nasa simbahan ka na, ang attention mo nasa Bible, hindi nasa cellphone, handod ka ron, nagduko-duko paghihapon ng uban. Kaya nga naman, na'y disiplina ka ron. Discipline, kahadlok po na sa Ginoo. Christians, I'm not saying this one tungod kay gusto ta mo badlongon or what. Naani sa pulong sa Ginoo. Kaya gani ingon sa pulong sa Ginoo, he that is slow to anger, depende na sa pagbasa ninyo ana, is better than the mighty. Di ba? And he that ruleth his spirit than he that taketh a city. So true love, ang tinuod nga nahigugma, mo disiplina gyud. Mo disiplina gyud. Di ba? And ang discipline, usahay, mahimong gitawag nga self-centered. Kung dili ka mo disiplina sa isa ka tawo or kita mga Kristohanon mismo sa atong kaugalingon, kung nakikitawag nga self-centeredness o self-centered nga una-unahan mo mong kagalingon.
Kana dili na nimo madisiplina na. Wala tayo disiplina kay why? Diha magsugod ang self-centered nato, i-disobey nato ang uban, especially ang authority. Panalitan na kay leader. Dili na ko masunod sa akong leader kay masunod ang akong gusto. Usahay mga young people, mas maganda yung mga pinanonood ninyo kaysa papakinggan ang ginikanan ninyo. Mas naniniwala ba kayo sa ibang tao kaysa mismo sa inyong mga parents? Minsan sa bahay ganun din eh. Mas nautusan pa ng ibang tao ang anak ko kaysa sa akin. That's the truth, di ba? Siguro, wala ko'y ginapaiguan ani, kita tanan ani ha? Kapil man ko ani. So discipline. Slow to anger is discipline. Maybe we have something to be mighty but without discipline, it is not worth it. Siguro meron kang fame, sikat ka, naka sa authority, naka sa gitawag na kay riches, na kay power. Apan kung wala kay disciplina, way pulos na siya. No? Way pulos na siya. Ruling one spirit is also discipline or self-control. Kining ruling one spirit, nowadays, kung tanaw na, spiritual matters ni is eternal. Tama po ba? Spiritual matters is eternal and worldly things is temporal. Pero usahay, mas tagaan na itong pagtagad, mas tagaan na itong importansya kining mga worldly things. Buti na lang ang ML mawala na sa June 15, June 5. Amen mo diha. Kaya para wala na may worldly things. Bakit alam mo, sir? Tinitingnan ko rin sa Facebook para meron akong magamit. Kasi minsan mga young people karon, mas na-focus na kayo ingana. Meron akong item ingani, meron akong character, meron akong skin. Ako meron ding skin, lagom. Pero kung tanawan mo, kakasuhan na sila. Kaya nga naman, daghang kabataan karong wa na'y disiplina tungod sa ML. Tungod sa cellphone, wa na'y disiplina mga kabataan. Bisag gani ginikanan, wa na'y disiplina. Unsay bot pasabot. Ang ginagawang pandisiplina sa mga kabataan karon, cellphone. Paghilam diha. Puyo diha. Cellphone ang ihatag. Instead nga, huwag kang maingay. Nasa church tayo. Mag-behave ka, makinig ka sa pulong sa Ginoo. Pero mostly sa mga kabataan karon, to tell you honestly, and this is the truth, cellphone na ginagamit natin pang-disiplina sa ating mga bata, which is wrong. Which is wrong. I'm not saying this one because I'm not a perfect father or parent nga dili ko perfecto. Pero di niya ito gamito ng gadget, kaya nga naman, kwaon mo cellphone, unsay may tabo sa imong anak. Sige nga, subukan nyo karon na may kuha ang cellphone ron. Di ba mo tantrums na? Araw kayo mo tantrums? Cellphone. Hilom ng bata. Nakakatawa ta. Pero wa na na'y disiplina. Wa na'y disiplina. Di ba? So wag po kayo magagalit sa akin. Wala pong personalan, biblilayang po. So nowadays, lots of people are selfish. Di ba no? Sa una, to tell you honestly, nung bata-bata pa ako, karon kay di na ako mag-tell sa akong edad, pero bata-bata pa ako that time sa SLB, naray gitara, Brother Rondo. Ang payag, puno nagtawo. Kaya nga naman, gitar gyud mangantas, pulong sa Ginoo, mga Bible choruses, balay ko sa langit, and so on so forth. Karon, selfish na mga tao karon. Iya-iyaho na. Tungko na lang na sa taplin. Di ba? Mga hindi na marunong makik-socialize sa mga tao karon. Mas maganda pa kung sabi ng cellphone. Mas marami pang sinasabi kaysa sa personal. So nowadays, because of their selfishness, nahimo silang depressed. Bakit wala na nag-likes? Bakit wala na nag-comment? Depressed na kaya wala nang comment. Di ba? Because of their selfishness, nahimo silang depressed. Kaya nga naman, they indulge themselves to worldly lust. Mas ganahan pa sila. Mas daghan pang nakitang video sa Facebook kaysa sa pagpakli sa inyong Bible.
Mas dagan pa kayo. Minsan nga yung straight nga tao, ganyan siya. Kaya nga mas nindot mag face to face tapos na ROTC. Kaya para straight, attention. Kaya karon hindi na. Gaganyan ng mga tao karon, no? Ganito na ginagawa ng mga tao ngayon. Nakaupo, papatong pa yung paa. Letter C. Letter C na ang lawas sa tao karon. Yun ang masakit. Nga naman, wa na'y disiplina. Ulitin ko po, hindi po ako galit sa cellphone. Gamit po kayong cellphone. Pero wag po tayong pasobra. No? Minsan nga, mas magagaling pa yung mga kabataan kaysa sa atin. Basta mag-YouTube na, mag-Facebook na. Nak, unsaon gani pag-reply aninak? Asta, ang ginikala na ng utan na. Ang anak po, ma, i-YouTube ra na. Grabe, bisag simple nga pag-ask, i-YouTube na lang. Pero daghang gyapon useful sa YouTube. Pero wag tayong pasobra. Disiplina natong kinahanglan. They seek self-fame. Kaya usahay, mas daghang ga nagla-live mag-isa, kinakausap ang cellphone niya, kaya maraming marami ng viewers. Karon, pila kay viewers nato karon? Pila viewers nato di abroad? 24 lang, ang dami natin. Yung wala dito ngayon, bakit hindi sila nag-live? Kasi minsan mas maganda pa yun. I'm not against selling, ha? Pero minsan, mga live streamers, gano'n lang ginagawa. Ala, makikipag-usap sa box, sa gamay nga cellphone. Kinakausap ang lahat. Tapos ko-comment pa, tatawa pa, ganito, ganyan. Pero ang pulong sa Ginoo, nga nandyan lang sa daplin, digyod, mablihan o basaho ng pulong sa Ginoo. No? They seek happiness in everything they do, but neglecting the most important of their lives. Unsa man, ang paghatag natog honor sa atong Ginoo ug mag-glorify siya pinagi kanato. Kay usahay unsa may makita sa tuwa karon? Usahay mutan-aw tag mga tao karon mura nag-box ang mga nawong. Unsa man mura nag-cellphone, labaw pa sa CCTV. Grabe maka-record. No? Kaya nga naman doon na naka-focus oh. Kakain na lang, pipicturan pa. Kada ala ka, ang iba nagmumutal, lamutal. Hala, nindot! Unong! Shh! Picture na yun. Self-seeking. Self-seeking na lang. Di ba? Pero I'm not saying this one nga, tungod kay, pasagdan na lang nato. No, importante gyapon ang cellphone sa atong kinabuhi, pero wag tayong pasobra. Di ba? And that because they neglect discipline and self-control. Sa una gani, di ba, mag-TV do? Sa una? Anong oras lang ang TV ninyo sa una? Hanggang anong oras lang kayo? Alas 8? Alas 10? Alas 9? Ganyan. Sa amin dun sa bahay, mismo kami, hindi kami maka-open ng TV sa bahay. Kasi hindi aming bahay yun, sa among iyaan. Hindi kami pwede mag-open ng TV. Basta dili ang uncle ko mag-abri og TV or ang akong iyaan. Pero kami mismo nandun sa bahay, hindi namin ma-open yung TV. Kaya nga naman, that's the discipline na gihatag sa mong iyaan. Dili mo mag-abri ha, kay dili man inyo. Karon diri sa SLB usahay, mahitabo. Murag taga SLB na, murag nag-amo. Mo? Bisag sa church, ingani po, dilibot pa sabot nga, naamo sa diri sa church, murag mo gihapog pastor, diri mi nagpuyo, di mo magbuot. No. Gipiyal ra ni sa Ginoo kanato. Gipiyal ra kanato. So kinahanglan disiplinahon nato akong kagalingon, bahin ingon ana. Ayaw mo kasuko ha. Sa Old Testament, atong tanawon na, sa Old Testament, gipakita ang disciplinary action sa Ginoo dito sa Garden of Eden. Please, next slide please. Garden of Eden. Hindi ko alam kung ganito talaga yung Garden of Eden, pero according to the Word of God, kung babasahin mo, ang Garden of Eden nindot kayo. No? Hindi ko alam kung merong lamok dito. Pero I think walang lamok. Diba no? Kasi maganda. Gi-prepare sa Ginoo para kanatong tao. Pero ito unsay disciplinary action gihimo sa Ginoo. Please, Genesis chapter 3, verse 24.
Ayan. So he drove out the man and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned it every way to keep the way of the tree of life. Kung tanawan mo, tungod sa disobedience ni Adam ug Eve, gipalaya sila. Why? Wa na disiplina. I don't know. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Adam. Di ba si Adam ang gistoryahan sa Ginoo? Dong Adam, ayaw kaon na ni ha? Karon ang gistoryahan si man. Si Eve ang gistoryahan sa yawa, sa serpent. Dahil sa ingon sa Ginoo, di ba pag ano, dili mi pwede mo kao, dili bisag paggunit ana, di mi pwede. Agoy pagtan-aw niya, wow, kanindot sa bunga og iyang gikuha og iyang gikaon. Unsay sumpay, kitagaan pag iyang bana og nikaon sa diyang bana. Ano kaya nangyari? Base ng iyang bana nagsigirag tutok sa iyang asawa. Dahil unsa pa akong himuon day. Basing wala na disiplina sa balay karon. It doesn't mean nga inyong bana nagsigig sunod ninyo, dapat hindi ganun. Siya ang head of the family. Huwag po magagalit ang mga asawa. Di ba, gipalayas sa Ginoo tungod sa sala. Tungod kay way disiplina. Unsa pa yung mga problema kang ato makita. How God disciplined the people building the Tower of Babel by using different language because they work to reach God with their might. Tower of Babel, di ba? Isang language lang sa una. Hindi ko alam kung anong language yun. Basta isa lang si language. And they said, go to let us build a city and a tower whose may top reach unto heaven, and let us make a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Muli nakita sa Ginoo, naningkamo, dahil mo matug langit tungod aning tower. Nagkakaisa kayo dahil sa isang language. Sige mo sa Ginoo, paliw ko next. Genesis 11:9. Therefore is the name of the called Babel, because the Lord did there compound the language all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Mga karon naghanan Chinese, nanay klase-klase mga language. Kaya nga naman, dili man ang pagpaningkamot nato nga magkayo sa taron malangit ta. No, it's not. Unsa man na? Asa man din na nasulat? Palihog ko next. Jesus said unto him, I am the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi ang pagpaningkamot nato sa atong buhat. Kaya usayong maraming na frustrated kay buhat ko anyani kay para malipay ko. Karon kay dili man na naimo successful na depress. Bisan gani karon daghan kay religion. Karon kini lang Jesus said unto him, hindi ako. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Siya lay dahalan padulong langit, wa na lain. So dili na nato paningkamutan nga magbinuutan ta. So kinahanglan nato disiplina ho natong kaugalingon nga kini gyud atong sundon. Unsa may nimuon, maningkamot ko, di pagtuo lang. Malangit na. Grabe god. Ang bugiro ninyo diha oy. Kinsa may hambugero, ang ikaw man mismo naningkamot sa imong kagalingon nga una nagsalig ra ka sa Ginoo nga nagluwas nimo. Kinsa may hambugero? I'm not saying this one to boost myself, no. Muni po ingon sa pulong sa Ginoo. Next, how the great flood in times of Noah destroyed the undisciplined people because of their unbelief. Nabadiya. Genesis chapter 6 verse 5, and God saw the wickedness of man was great in the earth, that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Tanawa pila ka years gani nagwali si nay maabot nga lunop. Pila ka years? 100 gapin. Pero walang nituo. Kaya nga naman, every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually, because they are not ruling themselves. Sama ni Noah nga nagtuo sa Ginoo. Unsay nahitabo? Palihog ko next. Ayan! Sarado ng arka. Wa na yung makasulod lain. Sigurado, patay yun na sila.
Pila gani survivors ato? Nga tawo. Only 8. No? 8 no? Tama bang ihap ko 8? Okay, tapos yung mga animals nga gisalbar. Kung panalitan, napay discipline ng mga tao, mutuo ka na. They are not ruling themselves na. Wala na eh. Evil continually na. Muna initabo. Gidisiplina sa Ginoo ang mga tao. Next. How Joseph healed not to sin because he has self-control because he feared God most. Yan. Young people, ganitong gawin nyo. Minsan, eto, nakikita ko kayo dito. Alang-ala naman, i-mention tam, uy, huwag kayo maingay. Hindi pwedeng ganun. Pero dapat nakikinig kay young people, yan Sabi niyo, bugas na igaduol sa manok, di pa ka? Ang mga lalaki, ganun din eh. Uy, buke, hindi sinasabi na bayot ka, kumudagan ka. Bakit? Meron kang disiplina kung nigihimo ni mo ni. Pero ang uban na magpapakatorpe pa ba ko? Huy, ang Ginoo magpanalangin ni mo, dili ang tao. No? Kaya nga minsan dito, to tell you honestly, how many times na siguro, ginamention ako ni nga, dito pa kinasal. Kailangan pa ba i-mention? Huwag na mag-mention ng name. Dito kinasal. At lahat nagtuo, nagtarong. Biro mo, isang buwan pa kapi ng anak na. Ang galing, magic. Young people to the Arizona. Bakit? Merong gitaguan. Dili na kayo mo ingani Dagan. Young people, it doesn't mean pag nasa tubod mo, behave mo. Pero pag nasa Osamis na kayo, nasa Cagayan, Siligan, wala bitaw silang pastor, wala bitaw sa I can do anything. Ay Ginoo, ni tanaw ka na to. Ay una-una ang walay nakakita ni mo. Kung ikaw tinuod nga luwas, disiplinaha imong kagalingon, bahay na ning fornication, especially young people. Mga minyo, ay pagunahuna nga makiskapo mo. Ingani po, adultery po ni. Ngayon, marami na, si Tulpo, minsan nakakainis na mo tanaw sa RATA. Puro kabit, si kabit, kinabit na kabit, ay ambot na lamang unsan, ay nagtabo sa kalibutan because of lust. Because they don't have discipline themselves. Wa sila nagdisiplina silang kagalingon. No? Kita natay pulong sa Ginoo, natay Ginoo, disiplina ho nato kagalingon nato. Next. Si Abraham, nasa sa Chaldees of Ur, nindot nga lugar, pero ingon sa Ginoo, hawa diha Abraham, adto dito sa lugar nga akong ipakita nimo. Tungod sa kay si Abraham nasa ipagtuo sa Ginoo, ay pack up! Let's go! Adto na ta! Amat na paingon, ang Ginoo ray bala. Tungod sa pagtuo, nasa disiplina. Adto sila. Pero kita usahay mga young people. Uy, young people, Bible school na mo, attend na mo. Way kwarta diya. Ang uban pod, ay Bible school ta, kay natay allowance, patay. Say sintay allowance, makunsaday na. Pero kung tanawan nimo ang Ginoo imong gidisiplina nimo kagalingon, Ginoo imong gituan, Ginoo imong giuna, di ka mo tanaw kwarta. Kaya usahay, daghang pamuwad-an dire. Naibata nga, ipangutana, Dong, kakita ka diri sa kwarta na ako diri? Niyo wala, uy. Niya to tinood ba? Wala ko kakita, uy. Asa na ba ito kwarta ha? Unsa dito kwarta ha ma? Katong duha, tag 5? Katong ganing na bangag, bagani diri dapita? Niya, kato. Awa ko kita, uy. Ano kakita? Discipline ourselves. Next. Kaya alam mo siguro sa anak niya, pala ko proceed na lang. Sige, next. Yan! Kinsa na? Si Abraham gihapon. Pero atong i-focus yung iyang anak. Si Isaac. Si Isaac, siyempre ang papa niya si Abraham. Naida kong pagtuo si Abraham. Yun ang nakikita ni Isaac. So siyempre kung naunaon mo,
Pag nangutana siya, and Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am. Here am I di ay, my son. And he said, Behold the fire. Nanang kalayo. And the wood. But where is the lamb for the burnt offerings? Siyempre si Isaac, kabalo siya, basta burnt offerings, naagyo ni mga butanga. Tama po ba? Ganun kadisiplinado si Isaac, asa ka ni. Tubag ni Abraham, ang Ginoo ragi mag-provide. So alam niya ng buot pasabot. Why? Naay disiplina si Isaac kapag sunod sa iyang papa, total nga obedience nga mosunod siya nga para sa burnt offerings. Hindi ko alam kung anong nasa isip ni Isaac. Dili ko pa. Ang uban gani karon, baksinan lang, dadagan na gani. Napagani mga dako naglawas, babaksinan pa, ay. Dagom na gani, pertig gamaya. Usa na duksakon ka nagkutsilyo, sunugon pagyuga. Why? Isaac, disiplinado siya nga bata. Musunod yun sa iyang papa. Karon, ang mga kabataon karon, bisag pag mo gawas imong mata sa pagsiga, dong ay namuata. Yamiran pa ka. Tubagon pa kag, no. Mura skills ba? Pero hindi na mga bata yung mga ganun. Dako-dako na no. Tubagon kaya pa kag, no. Pag naka-cellphone na, dong, palihog ko kuha atong ano dito, katong pala. Man pa. Nadia sa kilid doon, sa kiliran lang. Waman lagi. Apin ako nintindog. Naglingkod gyapon diya kay naka-cellphone. Unsa ang pagkakita sa pala? Unsa ang pagkakita sa mga butang nga gisugo sa inyo mga bataan kung di niyo tanaw, di niyo pangitaon? Unsa ang yung total obedience nga wala may disiplina. Sa una, pag nag-ingon namong iyan, Jolly! Yes, auntie! Yes, mura kag sundalo ba? Reporting! Duol na dayon. Karon, bisag pag mangugat ka, tawagon imong mga anak. Puros bungol kay naka-headset. Wala akong pinatawanan ha. Totoo po yun. Kasi ganun din yun na, yung mga naririnig ko sa mga Kristohanan, mga mama, ay, ambot lang ni mga bata, pinakikinggan ko lang din. Kaya mag-iingat kayo. Kasi maraming mga mata. Mga young people, ganun din eh. Minsan kinakausap mo, gayang-nguyang pa. Nakuha mo, instruction ta na. Okay. 5 minutes paglakaw, balik na. Unsa ka dito pa? Ikaw na kay ginahimo mo. Pasensya na po. Kinahanglan natog disiplina. Okay, next. Before that, balik lang ko balik. Before lang that, siguro alam niyo yung sa Hebrews chapter 11, yung Hall of Faith, no? Ang dami nun. Dati nakasulat pa yun dito eh. Yung mga pangalan na yun, nakasulat yun sila. Tungod kay na sila yung mga disiplina. Nag-rule sila sa ilang spirit nga musunod yun sila sa Ginoo. Kaya sila nasulat dito. No? Sila nailhan sila tungod ato. So kung tanawon mo, kung walay disiplina, yung mga nasa Hall of Faith, di lagi masulat ilang ngalan. Kaya gani kung tanawon mo, Lot's wife, wag gyud gi-mention usay ngalan ni Lot's wife. Why? Basi wala gyud disiplina siguro ang asawa ni Lot, no? Dili man pud ang ngalan niya Pilar, kay Pillar of Souls man to. Dili pud Pilar. So wala gi-mention. Kay nga naman, ninglingi pa man gyud siya good. Kay nga napa dito akong lipstick, akong makeup, akong piluka. Tanaw niya nasa kalibutan. Mas importante pa yon kaysa isalbar iyang kagalingon. Di ba? Ingana pod sa atong mga Kristohanon, usay mas importante pang material things kaysa sa mga eternal things. Okay, next. Kay time is running out. Even si Jesus Christ na siya'y discipline, Ginoo na gani siya, di ba?
O nasa disiplina, oh. But Jesus held his peace, and at the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. Go, ginapangutan na siya, ikaw bang Ginoo? Ikaw bang anak sa Ginoo? Pero kabalo to si Jesus Christ. Ang answer niya tungod sa iyang discipline, dili kay, akong Ginoo, patay. Kaya usahay, pag tinatanong po kayo, intindihin niyo muna. Hindi yung patakara mo yawit. Unsa rin na itabuan? Allah ka na siya. Imbis nga, gamay lang ang sentence para sa pag-explain, perting daghana na. Kaya yun, answer si Jesus Christ. Jesus said unto him, Thou hast said. Ikaw nag-ingon. Ikaw nag-ingon. Nevertheless, I say unto you, hereafter shall ye the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Jesus Christ na siya disiplina. Kaya nagigutom ba po siya? Di ba? Natulog po si Jesus Christ. Nihilak siya. Nanilhig pa gani si Jesus Christ? Asa ninyo nakita nanilig si Jesus Christ? Sabi nila, John 11:35, Jesus wept. Sayop na. Jesus wept po, ning hilak. Kaya usay, tarong-tarongan nato pag-pronounce kay Jesus wept. Uy, nanilig si Jesus Christ. Unsa kaya na, tukog o lanot? Disiplinado na ito itong kagalingon sa pagbasa pod. Kaya usay, pagbasa na ito, in the beginning, God created, mana. Dewa na, sabtan. Kaya Jesus wept, nanilhig si Jesus. Next. Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, Art thou the king of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. Simple na answer ni Jesus Christ, Kaya nga naman, nagunaw na si Jesus Christ. Ano sa mga answer? Kita po mga Kristohanon, kung panalita nag-soul winning ka, tas gipangutana ka, dili kay debate diretso. No, huna-huna asa. You are on a soul winning, not on the debate. You are winning the souls, not on the debate. Kaya usahay, manghatag mag-truck sa barge. Unsa ni siya? Sir, libre, walay bayad, layas da yun. Kaya nga naman, base in opera na pug ka. Kaya na ba yung manghatag po dana? Mga ipaan na panghatag Hindi siya nagbabal sa kansa. Unsa man Para rin kung, unsa na, pangulekta, klaro man to kang kibuloy mangyud to. Di ba? Kita mga Kristohano, ihatag na to itong truck sa tarong. Ma'am, balason, gikan sa pulong sa Ginoo, libre, walay bayad. Kung dawaton mo, nindot. Kung dili dawaton, sige lang, ismay lang. Dili lang. Okay, ma'am. Next. Dili kay, mura ka nagbalasag baraha ba? Murag, anad na anad, gyapog tong its, no? Itarong na to. Kaya nga naman, unsa na ito nga, makabig na sila nga, unsa man hatag, ambot, gitunol naman nagkalit, Disiplinaho na to, atong kagalingon. Now, how the disciples of Jesus Christ preach and teach the gospel of Christ, even facing the unlikely kind of death, but still doing the will of God. Kabalot nga ang 12 disciples, kana sila, hindi ko alam kung ganyan talaga mga mukha nila, just an illustration. Pero kung tanawan mo, kabalo sila, unsay dangatan nila kung i-preach pa nila si Jesus Christ, ang gospel. Di ba? Ang uban diya, gibato handod sa namatay. Ang uban, gi-crucify upside down. Ang uban, giputulan nag-ulo tungod kay nag-preach. Kita diri wagi, manghilabot nato kay makatawag patag pulis kung na imang bato. Pero di gyud ta maka-preach, maka-teach sa pulong sa Ginoo. And I hope na it doesn't mean na yung mga leader mo rin mutudlo. I hope someday one of you, kamo na mutudlo sa uban. Dili kay devotional, after 5 years, ikaw nandyan ka pa rin tinuturuan. After 10 years, nandyan ka pa rin tinuturuan. Dapat ikaw na nagtuturo. Mas magaling pa kayo magturo ng ML kaysa sa pulong sa Ginoo. Buti na lang, tatanggalin na siya. I'm not saying merisi mo. I'm not saying like that.
siguro gigamit na gyud sa Ginoo para madisiplina ang mga tao. Di ba? Minsan mga kababaeng tao, nag-e-email, tas pag napildi, napapamura pa. Napapamalikas pag yun. Biro mo yun, babaeng dagko. No? Next. That is why we Christian must discipline ourselves in all aspect of our Christian lives. So, and also in our living, that others may, kung wala pa sila na save, tungod sa disiplina nga naman disiplina kinahanglan, tungod aron makita sa si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Kaya kung panalitan, ang imong kinaiya, mararagyapon nasa kalibutan, kay wala kay disiplina, ang mga tao mo ingon, parehas lang kami. Walang pagkakaiba. Kaya gani mo ingon ang uban, ang Ginoo nyo, Ginoo nako, parehas lang ta Ginoo, dili ta parehas Ginoo. That's the truth. Ang Ginoo na ibawaan nato sa una, yun sa una. And that's not the truth. Ang truth na diri karon, buhi tinuod na sa atong kinabuhi. Karon kung wala tayo disiplina, unsa na lang? Unsa na lang? Next slide please. Isa-isa lang. Yan. We must discipline ourselves in Bible reading and meditation. Ask yourself, Sir, hindi kami makabasa ng hindi kami nakakabasa ng Bible. Bakit? Wala kaming Bible. Pero ang cellphone na tag 10,000 pesos, inutang pa, nakakabili kayo. Hindi ako nagpaparinig sa iba, pero sana marinig nyo rin. Kasi yun ang totoo. Pagkatapos na 2 months, 3 months pa lang, wala na. Ang cellphone guba na. Samantalang ang Bible, hantod karon, nandito pa. Pero ang uban, na ay Bible, hindi naman ma-open. Sir, meron akong Bible, sir. Nasa apps. Wow! Tanungin mo sarili mo, kailan mo binuksan yan? Kailan mo binuksan yan? Sir, minsan neglect, discipline ang kinahanglan. Bible reading and meditation, kinahanglan natong disiplina. Next, please. Prayer life. Karon, prayer meeting na to. Pagbantay mo diha, daghan tag CCTV karon. Kung saan mga CCTV, kay Marites man tang uban dere, daga mga CCTV, daga manumbong, hala katong si ning lakaw dayon, after 5 seconds. Mag-ampo ta, Ginoo. Amen. Napaka naman. Walang disiplina. Kaya minsan, meron lang gamay nga problema, backslide na. Sir, galit ka ba? Hindi, nag-i-explain lang ako. Nag-i-explain lang ako. Marami sa ating mga Kristiyanon karon, gamay ra nga problema, depressed na. Bakit ka madidepress natin? Ginoo nga madulan. Minsan, pag na-depress kayo, nga naman na-depress ka, may kunin niya tagdagod. Nagbulag nami. Huy, mabuhi mo, wala siya ang Ginoo. Di gyud na mabuhi, wala Ginoo. Kaya kung merong rules and regulation sa SLB Manons diri sa church, bawal lang uyab-uyab. Dili ba bawal lang uyab? Bawal lang uyab-uyab. Kaya di man tiya tinuod. Kung manguyab gani ang lalaki, unta, ready na siya magminyo. Di ba kanindot, no? Pero para kayong mauubusan. No? Gisnayperan para sa uban, gikoralan pag yun sa uban. Wow, kanindot. Di gani kapalit og bugas gani siguro sa ilang mama papa dito sa ilang balay. Di gani siguro kapalit og 1 kilong isda iuli dito sa balay. Mama papa na ako'y gikan sa akong sweldo. How kanindot sa anak? Ask yourself, how many anak karon niuli sa balay nga naay dala? Basin mamaya pag uli nyo dito, mubalik na mo sa inyong trabaho, mga ikupliti be. Unsaon may mo panalangin mo sa inyong ginikanan? Unsaon nga sila ma-save? Kung anak gyapon wa tay disiplina. Next. Yan. Church service and attendance.
Hindi na kailangan mag-attendance actually nila Ma'am Gemma para lang nakamoderate sa simbahan. Ang kinahanglan nato, disiplina nga ang Ginoo gyud atong gianhi diri sa simbahan. Dili kay kinahanglan pa namo kamera. Si ano, asa man to si ano? Naman to sila, aman dapita. Asan ganiyon siya? Hindi ko rin alam. Sa dami natin ngayon, no? Baka mamaya, sige, pakita niyo mga mukha niyo diyan. Kaya para makita ko kayo. Hindi niyo na kailangan sa church service, hindi niyo kailangan pilitin pa kayo. Pugson pa gyud mo. No! Kinahanglan ninyo disiplina diya sa Ginoo. Kung ikaw tinuod nga luwas, kung ikaw tinuod nga nakaygugma sa atong Ginoo, sa church service, sa attendance, hindi mo na kinahanglan pa nga pugson ka. Naagyo ka kanunay dire. No? Tapos pag sinabing, mag-ampo tag 10 minutes. 10 minutes lang. 10 minutes na nga lang eh. Pambira naman kayo. Marunong kayo magbilang ng 10 minutes. Marunong, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Binilisan pa hantod sa 10. Tapos na. Hindi yung 10 minutes. Nag-ihap ra mong 10. 10 minutes is 10 minutes. Sir, bakit kinahanglan na to? That is way of disciplining ourselves. Tanungin nyo nga sarili nyo, when is the last time nga nag-10 minutes prayer mo sa inyo? Sige nga. Siguro nga, pag-ampo, wala ganin na after 1 minuto. Dear Father God, bless this food. Amen. Tama ba? Hindi, kailangan natin ng discipline para sa simbahan. Next. Yan. Soul winning, Bible sharing, and tract distribution. Kung tanawon nimo karon daghan, I hope nga ang ning lakaw gyud nga mag-tract distribution, mag soul winning gyud. Ha? Wala na saybit. Christian. Wala na saybit. Huy, dito ta mag soul winning sa baybayon kay daghan mga kabataan mato dito. Pag maghatag, unsay may tabo? Wala, ninduta sa scenery diri. Grabe. Scenery ka dyan. Nakasa, pag soul winning o pag tract distribution, scenery ka? Wala pong ganun. Discipline ourselves. Ito ha. Siyempre sa church attendance natin or sa ano. Anong oras ang simba pag Thursday? 6 o'clock. Ibig sabihin, pag 6 o'clock, magunsa man. Magtinukluray po, huy, ikaw ikaw magsunglid. Huy, ikaw magpiano. Kaya pitala size. Huy, ikaw wala nang ganun. Nakaset na lahat yan before 6. Pag 6 o'clock, sugod. Sunday, anong oras ang first service? 6 din? Ang galing no, pero in the morning. So, ibig sabihin, wala pang 6, dito na kayo. Pag second service, kung halimbawa, di kami nakamataog sa'yo, siguro second service na lang kami. Idisiplina sa di mong kagalingon, mga maabot yung kagalas 9. Dili kay, gikapoy naman ko, naan naman good mga kauban ako dari, muragwa naman ko ganahe atog simbahan. Tatanungin na, anong oras ka nagsimba? First, second? First, wala lagi tanakitan. Ay, second day, te. Karon kaingon niya, wala man ka sa second. Ay, nakalimot ko, te, oy. Grabing masamangil. Ning uli day sa ilaha, kay na dito yang uyab. Next, please. Wala pong parinigan, ha? Wala pong patamaan. Totoo lang po. Giving of tithes and offerings. Tithes, na S. Offerings, na S. Kung meron kang disiplina, mahatag nimo ng tithes and offering na wala na ipagduha-duha. Og naapad yung kay gugma. Ginoo, ang panalangin hindi sa ubang tao nara nimo. Uiuli na ko ang tithes and offering na ko. Siguro magsugod, kahit magsugod kayo, tithes lang for the moment. Sulayi ang Ginoo, di ba? Malakay chapter 3 verse 10. Sulayin Ginoo. Dili sulayin ninyo si pastor or sulayin ninyo bang mga Kristohanon. Sulayin ninyo ang Ginoo.
Kaya ang Ginoo mo magpanalangin, dili man tao. Tama po? So, unsa may kinahanglan nato mga Kristohanon? Ang tagal. Disiplinahi po ng pagtuplok. Sige na, go. Yan! Christians, we need discipline in our lives. Not only for the sake na nagsabi na behave ka. No, it's not sabi na nagbehave ka. Discipline is also a training. Maabot yun na. On the process na siya. Kaya para makita, especially, ngano kinahanglan natong disiplina sa atong kaugalingon o nga sa atong mga Kristohanon, aron makita sa uban nga wa panaluwas nga kini sila tinuod nga luwas. Makita si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Mo kinahanglan natong disiplina. 10 years na kang Christian, kawatan gyapon ka. 10 years na kang Christian, bakakon gyapon ka. Ning graduate pa kag Bible school. Sige gyapon ka pangopet. Dishonest ra gyapon kita. Why? Walay disiplina. Ang disiplina, tanawon ninyo, is also fearing God. Kung na kay disiplina, dili ko ana kay madlok. Ang Ginoo ra ba? Siya ra ba'y magpanalangin? Siya pod mo ano na to? Di, mubabag pod sa panalangin ng Ginoo kung panalitan. Kung dili siya nalipay sa atong kinabuhi. Pero kung na kay disiplina, kanindot sa Kristohanong kinabuhi. Kaya nga naman, basta maghuna-huna pa mo diyan ba? Basta na tugs. Ang ulo po ninyo, gana na po do. Mura mo ostrich. Kung di mo, kiay na dayon mo. Nagpakita ra gyud nga wala patay disiplina. So kung tanawon ninyo, wala ko'y points. Why? We only need this one. Discipline. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa gabion. Salamat sa imong pulong. Salamat, Ginoo, nagpa-remind, Ginoo, nga ang disiplina sa mga kinabuhi, Ginoo, kinahanglan. Haron makita sa nga naadyo ka sa among kinabuhi nga kami luwas, Ginoo. Haron nga uban nga wa panaluwas, Ginoo. Sila makaangkon sa kinabuhing dayon. Dear Father God, I claim myself nga wala gyud ko mahimo, Ginoo, apan Ginoo, you bless your word and sa among pagpadayon sa mga prayer meeting, Ginoo, ikaw magkapatay na bless ka na mo. In Jesus' name pray. Amen.